Taurus, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titignan natin kung ano energies for you ngayong fourth quarter ng 2025. So that's October, November, December. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services hanggang September 30, 2025. So if you are interested, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayo makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Okay, Taurus. Ano ang energies for you? Fourth quarter. October, November, December 2025. Wow, okay. Transformation. Merong endings dito. Yung iba, ending of a relationship or connection, no? Ang relationship, hindi lang yan romantic. Pwedeng ang relationship sa kaibigan, sa family, or sa katrabaho. Okay, sa bottom of the deck, Nine of Cups. This is happiness, wish fulfillment. Okay? So, Taurus, ngayong fourth quarter, meron kayong wish na matutupad. Maaring ito yung matagal mo nang hinihintay. Travel, expansion, and also, yung bang having fun, no? Nine of Cups kasi is about having fun. You have the Eight of Pentacles. I think, yung iba sa inyo, yung pagdating sa trabaho nyo, what you do is what you love. What you love is what you do. Parang ganun. So, masarap yung ganung pakiramdam na yung trabaho mo talagang gusto mo, mahal mo. 'Di ba? Rewarding kasi hindi mo nararamdaman yung oras, di mo nararamdaman yung pagod, mapagod ka man, mahirapan ka man, worth it, no? Ganong energy. You have the Ten of Swords. This is ending of a situation. Alam nyo, Taurus, parang maaring merong maging maingat sa mga taong pagkakatiwalaan mo sa pera or anything like resources mo, gamit mo na may kinalaman sa pag-access ng pera mo. Kasi I see someone that is pwedeng malapit sa'yo eh. May betrayal kasi dito. Oo. Maaring matagal na tong ginagawa, hindi mo napapansin. Pero finally, makikita mo na. Mapapansin mo na. Oo. Very, kumbaga kasi, hindi mo to napapansin dahil masyado mong mahal yung tao or yung person na yon, nagtitiwala ka. Kaya lang, what if naman kung ikaw yung i-betray, 'di ba? Ang sakit nun. You have the Judgment card. So, Judgment is about reinventing yourself. Finally realizing kung ano yung makakabuti sa'yo, ano yung hindi. Ano yung kailangan mo i-let go. This is reinvention. Bagong ikaw. I think that this is part of your transformation. Meron transformation dito, especially pagdating ng November. Kaya nga kailangan mong lakasan yung loob mo kasi maaring meron kang kailangan kaharapin na katotohanan sa isang tao na pinagkatiwalaan mo na pwedeng ikaw ay i-betray. The Lovers. Temperance. I think the reason here is masyado kayong nag-e-expect sa bawat isa. Tapos yung expectation na yon hindi na mi-meet ng bawat isa, kaya nagka-clash. And then yun nga lang, merong parang nandadaya na. For some reasons, no, dinadaya. It's either dinadaya yung feelings, yung ginagawa, yung effort, pero ang totoo, hindi naman pala. So, may pwedeng trust issues talaga to. Na pagdaanan ninyo sa isang taong pinagkakatiwalaan nyo. Okay. Overall energy, you have the Queen of Wands. It's time to explore, be more creative,
So, I think ngayon, mas mas malakas yung loob mo, mas confident ka sa sarili mo. Yung iba nga sa inyo, sasali sa pageant, sasali sa isang contest na kung saan pinapakita mo yung talento mo, galing mo, ganun, yung creativity mo. Some of you, pagdating sa business, talagang aarangkada yung negosyo nyo. Ang challenge nyo lang dito is nakakapagod. Yan ang sabi, kapag napagod ka, magpahinga, pero hindi mo kailangan mag-quit kasi kaya mo na ma-handle. Kaya mo siyang i-manage. Kailangan lang talaga tamang schedule, allocation, and if you need help, may ka ng tulong. 'Di ba? Oo, pag kailangan ng tulong, hingi lang. Hingi ka lang ng tulong. I also have the Ace of Wands. Ace of Wands is your opportunity. So, this is a new, exciting na pagsisimula. Oo, may bagong path ka na tatahakin na kung saan suportado ka ng mga taong nagmamahal sa'yo, someone who cares about you. And this is also divinely guided. Ito yung maaring hindi mo to inaasahan na ang ganda pala nun. Ang ganda pala ng opportunity na yun. Like, yun pala yung babago sa buhay mo. Na pwedeng dati hindi mo pinapansin. Tapos, ito pala yun. Ito pala yun. Bakit ngayon lang? And then you have the King of Wands as your blessing. Some of you are really supported by the people na naniniwala sa kakayanan nyo. Kasi, Queen and King of Wands both are in this reading. Pwedeng meron kayong fire sign sa inyong natal chart, no? Placements. Aries, Leo, Sag. This is about your drive, no? Malakas yung loob mo eh. Ang taong malakas ang loob, very passionate and action-oriented, walang makakapigil dyan eh. Kaya walang makakapigil sa'yo na abutin yung mga pangarap mo at mas maging successful ngayong 4th quarter ng 2025. Now, your money, career, finances, ito yung sinasabi ko sa inyo. Mag-ingat kasi maaring merong dinadaya ka. Pwedeng example lang to halimbawa sa bahay, no? Yung mga nakakasama mo sa bahay. May mga bagay na ginagawa sila behind your back, hindi mo alam, tapos nagdadahilan na lang pala, yung mga ganon. Pwede rin sa trabaho, meron kang hater. Merong sinisiraan ka sa trabaho. Sinisiraan ka sa ibang tao. Mga kalaban mo sa negosyo. So, you have to watch your back. And, maging maingat sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kasi maraming sasabay eh. Maraming mga gustong dumikit sa'yo. Kasi nga, successful ka. Marami kang na-achieve. Yung iba sa inyo, sikat kayo. Meron kayong certain following. So, ganun talaga. Sabi nga ng tatay ko nun eh. Kapag matamis, nilalanggam. Oo nga naman, 'di ba? So, maaring yun nga, mag-ingat sa mga intention ng tao sa inyo kasi pwedeng you will be betrayed sa pera, sa resources, no, sa trabaho. So, sa love life, 4 of Swords. This is healing. Yung iba sa inyo kung galing kayo sa isang difficult situation sa relationship, nagkaroon ng separation, tuloy-tuloy yung healing process mo. And I think gusto mo lang ng katahimikan ng isip ngayon. Gusto mong mag-focus sa goals mo, ma-achieve mo yung mga gusto mo. At kung meron mang person na, darating, medyo hindi ka ganun ka-open, no? Pero pwedeng magbago yan pagdating ng December, lalo na kung papatunayan yan ng person na yan na worthy siya of your trust. But of course, still, maging maingat pa rin, no? So, pagdating ng October, Page of Swords, may curiosity, learning, so maaring may mga training opportunities, pag-improve ng skills mo, marami kang gustong matutunan, malaman, and this is also communication with someone, no? Pwedeng meron kang importanteng makakausap, lalo na sa ibang bansa, kung meron kang kakilala or kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa or kaibigan. And this is about absorbing knowledge eh. So, maaring itong October is the time for you to learn more, acquire more knowledge.
And then pagdating ng November, there's a major transformation, ending of a situation. Meron kang end na relationship connection na, niloko ka lang or may trust issues ka na sa person na to. Or even sa situation mo sa career, trabaho na hindi na nagre-resonate sa'yo. Okay? Because you're about to embark like a new beginning, no? And pagdating naman ng December, Two of Cups, this is about love, partnership. Pwedeng business partnership, pwede rin naman tong relationship, and also pagkakaroon ng agreement, no? It's a mutual agreement ng dalawang tao. So, pwedeng sa business nga yan or meron kang papasuking kontrata. Okay, what else? Progression, journey, so may pag-unlad. You will see your progress, kung ano man ang sisimulan mo. Ngayong fourth quarter, makikita mo na agad ang resulta niyan. Fourth house, which is about your home life, family life. Yung iba sa inyo may mga achievement kayo sa trabaho, sa bahay, lalo na yung mga work from home. Or meron kayong ipapaayos sa bahay. May improvement. You have the 12th house, introspection. 12th house is a challenging house, no? Ito yung house of isolation. Kasi ito yung time na gusto mong matutunan or parang nire-reassess mo yung situation mo, mga na-experience mo, mga taong nang betray sa'yo, at malalaman mo doon, matututunan mo kung ano yung lesson na kasama ng experience na yon. Oh, hard work ahead, yes. Maraming busy ka. Someone is trying to come between, oh my God, so ito na yon, maaring merong ganitong energy. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Merong gustong sumabotahe sa'yo. Proud. Pasensya na, malabo na talaga yung mata ko. Period of prosperity and abundance. Wow. See? There's prosperity and abundance. Control your anger or you will be sorry. Taurus, kontrolan nyo daw ang inyong galit, no? Inhale, exhale. Bilang muna ng 5 bago mag-react. Mahirap na. Baka ikaw ay merong magawa na pagsisihan mo lang, sayang lang, 'di ba? Yung energy effort mo. Manage your emotions. Lalo na nga yung betrayal na yan. Find balance. Ito yung meditation, maaring exercise, finding balance in your life na tipong hindi ka lang sa isang bagay nakafocus. Yung mga importante sa buhay mo, dinidistribute mo yung oras, panahon mo, energy mo. Look at the bigger picture, full moon in Sagittarius. So, ito yung pagkakaroon ng malawak na pangunawa at malalim na pananaw, no? Pagkakaintindi sa isang sitwasyon na minsan ay hindi mo maisip kung bakit nangyari sa'yo or nangyayari sa'yo. Meron kasing purpose yan. So, yung purpose na yan, yun yung alamin mo kung ano yung reason bakit kailangan mo pagdaanan yon. And after that, ma-overcome mo yon and nag-gain ka ng lesson, no, na natutunan mo. So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.